Mga higala, mga igsoon, welcome sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Live daw sab kita karon sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, kamong mga Seventh Adventist sa pag-adto silang pulianan. Apan diha sa social media, mga higala, makapaminaw sila sa mensahe sa Balaang Kasulatan. Mga igsoon, ayaw mo kalimot og subscribe sa ato YouTube channel, GR Lumaray. Kung doon na invitation sa atong feeds, The Battle of Truth, palihog ko og accept mga kigsunan sa atong feeds, The Battle of Truth, o niya, The Voice of Hope Ministry, dayon Seventh Adventist Faith Defender. Mga higala, mga igsuon, kumusta ang atong mga viewers sa Hong Kong, Saudi Arabia, Qatar, Sweden, Switzerland, Washington, mga viewers na to sa Malaysia, sa Kuwait, sa Hong Kong, mga higala, sa Saudi Arabia, viewers na to mga igsuon sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur, Davao del Norte, Davao del Sur, diri sa Agusan del Norte ug Agusan del Sur, diha sa Bohol, mga higala, natay mga viewers diha sa Metro Cebu or Cebu City, mga higala, diha sa Dumaguete. Natay mga viewers, mga igsuon diha sa nagkanlaing mga lugar diha sa Mangas Bugay, diha sa Artilim. Natay mga viewers, mga kaigsunan diha sa Pagadian City, mga higala, diha sa Dimataling, especially nilang Brad Luloy Sanggayan, Brad Maya, Richard, mga kaigsunan diha sa Dimataling. May unasab diha sa Lanao, mga igsuon diha sa Igabay. Natay mga kaigsunan viewers diri sa Suwakay, kumusta? Diri sa Kalukan, maayong dapit sa kahaponon, mga higala. Nining mga oras sa our topic today, mga igsoon, may tungod kini sa adlaw sa kaluwasan. Unsa may pasidaan sa Balaang Kasulatan may tungod sa adlaw sa kaluwasan. Mga higala, mga igsoon, kung imong tagaan pagtagad ang Balaang Kasulatan, doon na tayo gitawag og adlaw sa kaluwasan ug sa pagsirado nini. Kanus man di ay ang adlaw sa kaluwasan? Mo na atong hisgutan karon kay at least mga igsoon makapadayon to sa atong paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Sumala pa sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 2, doon na gipadayag diri, mga higala, sumala sa sulat ni Apostol Pablo. Matod pa diri, mga higala, kay siya nagayon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan tanawa karon. Mao ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mong adlaw sa kaluwasan. Mingon ang Dios sa panahon nga nalipay ko nimo, sa panahon nga nahimuot ko nimo, ako kang gipatalinghugan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ako kang gitabangan. Sa diha di ay nga dunay mga mensahero nga moanha sa iyong pulianan, or sa diha di ay nga makadungog kamog mga wali sa social media, sa ato pa gikahimutan ka sa Dios. Kay gitagaan pa kanang chance nga maminaw siyang pulong. Kay kung ang Dios unay panahon sa tao, mga higala, mga igsoon, dili na niya tagaan og pagtagad, dili na niya tagaan og pagtagad nga maabri siyang pulong or maminaw siyang pulong. Unya, ang Dios nagtagad kay sa adlaw sa kaluwasan, naluoy ang Dios. Kay ang Dios merciful, mga igsoon. Doon na siya karakteristik, mga igsoon, sa pagkamakaluluyon. Ang atong Ginoo, grabe siya pagkamakaluluyon. Bisan pa man kita makasala, apan nagtagad siya sa atong kaluwasan. Mao bitaw na ay mga wali sa social media
mga Bible study, mga higala nga personal, kay gusto ang Dios nga ang tao iyang pahimangnuan. Manang nag-ingon siya sa atong gibasa, karon ang adlaw sa kalawasan, I don't tugma mga igsoon kung siradaan na ta sa adlaw sa kalawasan. Kaya doon na tayo gitawag og generalize nga pagsirado, doon na po tayo individual nga pagsirado sa kalawasan. Ato man ang mahisgutan, maingon ang Dios nga karong adlaw kung madunggan nimo ang iyang tingog ayaw paghahiay mo kasing-kasing. Sama niya ang pagsupil nila batok nako. Sa ato pa ang Dios wala mga kaigsoon na naghisgot ug ugma ang adlaw sa kalawasan. Kaya ang hisgutan sa Dios karon buot pa sabot karon ang kasiguruhan ugma maoy kapakyasan. Ang Biblia naghatag og giya sa tao nga nag-ingon karong adlaw mao ang adlaw sa kalawasan. Ganong gigamit man sa Biblia kanang terminology nga karon ang adlaw sa kalawasan. What is the reason mga igsoon? Wa ginagamita ang ugma ang adlaw sa kalawasan o unya ba ang adlaw sa kalawasan? Gigamit niya nga karon ang adlaw sa kalawasan tungod kay ang unang close of provision o pagsirado sa kalawasan sa tao mao kamatayon. Kaya daghan kay nangamatay diya sa nagalalaing lugar, ang uban naligsag motor, ang uban gi-rape, ang uban gitulis, gipatay, ang uban gitigbas, ang uban gipusil, ang uban nahagbong sa balay, ang uban mga higala namatay sa balatian. Sa ato pa nagisgot ang Bible karon ang adlaw sa kalawasan kay ang kamatayon sigurado. Nabito na sa kanta nga kinabuhi taway siguro pero ang kamatayon sigurado. Mga higala, ang kamatayon anytime, everywhere, maabot na sa tao. O niya, hinumdumi nga ang kamatayon mo na close of provision. Kung mamatay ang tao nga naglapas sa kabubuton sa Dios, sa ato pa, gihukman na siya nga impierno ba sa langit. Final na nga judge. Kung mamatay siya nga nangalagad, nagtuman sa kabuton, di langit siya. Nasulat na iyang ngalan sa Book of Life, pero kung dautan siya, bisan gani sa pagpataling pulong sa Ginoo dili gani mo himo. Sige og tuis akusog. Kung mamatay siya nga naglapas kabubuton, that is close of provision. Pag sirado na siyang kalawasan, mga higala, mga igsoon. Ito pa, nasiraan na siya sa kalawasan. Final na siya, nga gihukman. Langit mag-impirno. Mo na mintras buhi pa siya, gipasidan-an siya pala ang kasulatan, karon ang adlaw sa kalawasan. Kaya ang kamatayon sigurado, pero ang kinabuhi wala gyud siguro mga igsoon. May namdong ka atong usa ka sugilanon ba? Naay man nag-amigo. Unya karon kay miingon ang iyang amigo, pre, pataguan ko dire sa imong balay kay si Mr. Kamatayo nangita nako. Miingon ang iyang amigo, kung diri ka magtago sa balay nga duol ra man kay ni, makit-an ka o maabtan kang Mr. Kamatayo. Unsay maayo og maadto kag laing lugar or gawa sa nasod ba aron di ka maapsan, di ka makit-an sa kamatayon. Mayon siya, sige, maadto ko Amerika. Kung man ni si Mr. Kamatayon, ingna nga wala ko diri, to ako Amerika. Larga na siya Amerika mga higala. Gabiyahe na siya. Karon mi abot si Mr. Kamatayon. Maugyoy paghawa niya, maupoy pag-abot ni Mr. Kamatayon. Unya nanuktok si Mr. Kamatayon, ayo. Pag-abri sa tag-iya, katuyang amigo, sa unsa may ato, siya ako si Mr. Kamatayon. Niya ako kay akong kwaon ang imong amigo. Mayon siya wala ra ba diri, milakaw ra ba? Mayon si Mr. Kamatayon mo ba?
Kung mutawag magaling siya o makita pa mo, sultihi siya nga mag-una kuni sa Amerika. Dito ko maghulat. Sa ato pa, mingon si Mr. Kamatayon, nga mag-una daw siya sa Amerika. Ang atong punto, mga igsoon, mo ni, bisag aha ka mo ato ba? Bisag aha ka padulong ang kamatayon, mga igsoon nagsunod-sunod sa tao. Mao na ang gipasidan ng tao sa adlaw sa kalawasan nga kita musunod o mualagad sa Dios. Kay matod pa sa Hebrewanon 3:15, doon ay pamahayag ang balaang kasulatan mga igsuon ko or mga higala sa Hebrewanon 3:15 na kanayon. Atong lang taon ha. Ang Hebrewanon 3:15. Samtang ginaingon pa karong adlaw ay nagkadungog ninyo siyang tingog, ayaw niyo pagayang yung kasing-kasing yun atong pagsupil nga batok nako. Sa ato pamingon ang Dios karong adlaw, kung madunggan ninyo ang tingog sa Dios, ayaw pagahiang yung kasing-kasing. Ingon na atong pagsupil na nako. So, duha na ka bersikulo atong gigamit nga ang pahayag sa balaang kasulatan karong adlaw, kung madunggan niyo ang tingog sa Dios, ayaw pagahiang yung kasing-kasing. Kay ang kamatayon nagsunod-sunod sa tao manggala. Mo nang ang tambag sa Dios kanato diri sa Isaiah 65 o niya mga bersikulo ba Isaiah 55 bersikulo 6. Pangitaan niyo ang Dios samtang siya'y kaplagan pa, sangpitan niyo siya samtang anaa pa siya sa dool. Pabiyahe sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga una-una. Og pabalik ka siya kang Jehova nga iyang Dios. Og maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Sa ato pamingon ng Dios nga pangitaan ninyo ko mintras makaplagan ba ko. Sa ato doon na ay panahon nga ang Dios dili na makaplagan sa tao. Yes. Ay panahon. Mo nang karon kaadlaw man sa kalawasan, ang Dios naghangyo nga atong pangitaon siya. Usaon man nato pagpangita ang Dios, Brad? Ang atong pagpangita sa Dios mga ikala, to tell you the truth, mao di ay ang pagpaminaw, pagdawat sa mensahero nga gisugo sa Ginoo. So mangita ta sa Dios, mangita ta kay siya magapasaylo sa madagayaon gayon. Pag ingon sa Bible og madagayaon, grabe na magsuon ka dako. Madagayaon god, abundantly. Dili for nga pagpasaylo, kundi abunda magsuon, tambok. Napa mga higala? Kay ang balaang kasulatan ng igsoon, nagkonklusyon nga bisan pa man siya makasala sa tibok kalibutan, makriminal man siya, matulisan man siya, maripis man siya, o sa may klase nga pagkatao mga higala, kung muduol siya sa Ginoo, niya mga pasaylo, bisan pa man siya ang pinakamakasala sa tibok kalibutan, sa Isaiah 1:18, mingon ang Dios, umari ka mo kanako, umari ka mo karon, usahan ta maghusay ng ingon ang Dios, bisan pa ang inyong mga sala, mapula sila papution, sa Ninive, bisan pa sila lubos, mapula sila mahimong sama sa maputing balhibos kaniro. Mingon ang Dios, come unto me. Bisan pa man ikaw ang pinaka makasala sa tibok kalibutan, apan muduol ka, paputing yung sala sama sa Ninive mga higala. Sa ato pa, madagayaon yun ang Dios. Buhat 3:19. Dili lang na sa kabersikulo nagpadayag nga dunay kapasayloan sa tao. Buhat 3:19.
Busa pa ginulsol kamo og pamalik na kamo kanako. Busa pa ginulsol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang iyong masala aron ang panahon sa kayahay mag-abot gikan sa tubangan sa Ginoo. Mingon ang Dios, pag ginulsol mo sa may nusulan. Siyempre mong paglapas susugo kay ang pagpakasala mo may paglapas susugo. O niya, mingon ang Dios, pamalik na mo na ako. Ganun pabalik ko na ng tao sa Dios. Kay nawala mo ang tao tungod sa sala. Nawala ang tao manghigala tungod sa kalibutan. Nawala mga igsoon ang tao gikan sa Dios. Mo nang pabalikon. So pabalikon. Karon. Iya pa. Parahin ta mga higala. Kay pabalikon man siya sa Dios. Doon na tayo gitawag o na-backslide po. Duha ka klase ang backslider. Biyaan na to sa ang ubang mga tao nga gitagaan o adlaw sa kaluwasan ato sa punghapitan gamay para dili pud bayas mahigala ang about sa backslider. Duha ka klase ang backslider pod nga midawat na sa kamatuoran. Unya nawala lang. Mo ni ang duha ka klase sa backslider. Ang usa ka backslider dawaton o ang usa ka backslider dili dawaton. Lugar, this is very interesting topic mga igsoon. Matod pa sa balang sulatan, ang atong unahon og study mga igsoon, mao ang backslider nga dili dawaton. Ayaw pagsaliga, bantay mo. Kaya atong studyhan ang backslider nga dili dawaton. Una mga igsoon, ibutang talang kining tawhana backslider o niya sige bisitahan sa mga pastor, sa mga elder, bisitahan sa mga kagsunan nga, Brad, balik ta. Pero di mo balik, kagahi kay kasing-kasing. Kaya nalingaw sa kalibutan, inom, sugal, kaog baboy, disco, tanan. Sa ito pa, no time to serve God. Karon na pusilan siya mga higala, o niya, ibutang talang ang bala sa pusil magdong, makamatay man gina. Di man gina magdugay ang tawa na. Karon kay wa man ginadalag hospital. Apiki man yung kinabuhi man igsoon. Kay layo ko hospital, niya, mikalap ng hilo sa lawas. 5 ka oras, kanang 4 ka oras, patay na siya. Sa wala pa may abot ng 4 ka oras, kining 1 ka oras, grabe nang hilak sa Ginoo. Ngayo ko pa sa ilo magsuot. Ang pangutana, kini ba nga klase nga backslider, dawaton ba ni? Kaya sa diha nga baskog pa siya, wa pa'y katalagman, sa kung saan nung pabalik, di ginong mga igsoon, kahit kay kasing-kasing. Atong tanawag dawaton ba na siya, nga klase nga backslider. Okay. Proverbio 1, versikulo 24. Tungod kay ako nagtawag kamo ming balibad. Akong gibayaw akong kamot, ug walay tao nga nagtagad. Nagtawag ang Dios pinagi sa mga elders, mga pastor, mga igsunan, as digid mo, balibad yun. Watag na. Apan gisalikoy niyo ang tanan kong tambag, gisalikoy ang tambag sa Dios. O dili buot sa akong pagbadlong, ali pa badlong, di man balik og galagad. 26, ako usab magkatawa sa adlaw sa pagalaot. Ako magatamay sa diha nga mabot ng kadlok. Sa diha nga mabot ay ang kalaot sa kinabuhi kay napusila na hapit na matay, musangpit na Ginoo, mingon ang Dios, ako magtamay. Ito pa, tamayon rin sa Dios ang tao, nga aya na mo balik mga higala o nagkumatos na. Muna sa Lucas 6:46, nganong mutawag man mo ako, Ginoo, apan di mo mutuman sa kisugo ko ninyo. Muna i-response sa Ginoo, tamayon rin sa Dios. Maabot ng kadlok, may impirno mo juro ko malangit pa ko.
Tamayon ra siya sa Dios. 27. Sa diha nga maabot na ang inyong kahadlok sama sa kabagyo, maabot ang inyong pagkalaot sama sa alimpulos, sa diha nga ang kasakit o kagaol mudangat kaninyo. Sa diha nga maabot na ang kalaot sama sa bagyo kay dali ko kayo. Napusilan So right away, miabot ang bagyo kay hapit na mamatay. Nahadlok na. 28. Una sila magasangpit kanako apan ako dili mo tubag. Mangita na, kinasing-kasing na. Pero di na tubagon sa Dios. Sila magapangita nga masigkamuton kanako apan dili sila kaplag. Musangpit na sila sa Ginoo, kinasing-kasing Ginoo, pasayloag ko. Pero ang Ginoo dili na motubag. Muhangyo sila mangita sa Ginoo kinasing-kasing pero ang Dios manghigala wala na. Di na. Wala na gid ang Dios maiso. Mo nang atong himuon karon kung backslider mo ay na mo dodua. This is the time to serve God. Na para atong usa ka bata, kita sa karatula, yun ito. This is the time to serve God. Bisa bata pa man ko. No time to serve God. Wa ko'y panahon sa pag-alagay sa Ginoo. Pagdako niya, na si asawa, na si mga anak, gibalik na pong karatula. Gayon na po dito. This is the time to serve God. Bisa na time to serve God. Wa ko'y panahon sa Ginoo. Mas kung pabitaw ko, napa ko'y anak. Dayon, batanon pa ko. Hamton pa ko. Maay pa ko lawas. Karon mga higala, pagkatiguang niya, awagid kalagad sa Ginoo. Kaya wak man gid siya kalagad, namatay. Ang ibutang dito sa karatula, siyahang lubnganan, no time to serve God. Kasi panahon sa paglagay sa Ginoo. Pero ang atong punto, this is the time to serve God. This is the time to serve sa atong Ginoo mga higala. The reason why we will going to die, mabot man gid sa punto nga mga matay ta. Pero mingon lang si Kristo, ang nindot lang kayo katong nangamatay di ang Kristo, kay mingon siya sa gingon ni Kristo ka tumbasahon mo gihon. Kay di ko memorize sa mga bersikulo. Kapo kay pasalig sa itong Ginoo. Nga atong namatay nga nag-alagad niya. Mateo ba? 1:11-25 mga higala. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. That believeth in me, though we're dead, yet shall he alive. Ito pa, si Kristo, I am a resurrection and the life. Siyang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang tanan nga musalig kaniyang motoo, makabaton sa kinabundayon. Ito pa, kung ang tao, kanang mga taong nagsakit na, nga backslider, so wala pa nagsakit, bisa kung saan pabalik, di mo balik, niya nagkanser na, hapit na matay, sige nagpaampos, pastor. Sige nagpaampos, pastor, ampuhi ko, hapit na matay, di na madalag ampo mga iso. Kaya ang gilantaw na sa Diyos ang binuhatan. Di na madalag ampo. Gawas ko, maayo pa naglawas, may balik og simba, niya na mo balik o nagkamatay na, o ayan ang mabalik nga hapit na matay, awa na na pulos, di na nadawaton sa Diyos. Manang yun ang Hebrewanon 10:26. Sige yun na, tabasahon na. Hebrewanon 10:26. Tao na to Hebrewanon 10:26. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos na to madawat ang kahibalos kamatuoran, wala na nabilin nga halag nga inihaw tungod sala. 27. Kundili ang usan na lamang kamakalisang nga pagpaabot sa hukom ug kabangi sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaway. Sa ato pa, ningon ang Dios mga higala, nga wala na halad paalang kaniya nga nabilin kung nagpadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos na to madawat ang kaybalos kamatuoran.
Kung dili ang nagpaabot na lang mao ang makalis nga hukom nga magaut-ut sa kaaway sa Dios. To pa kaning backslider nga siguro sa og pabalik, di gyud mabalik. O niya ga-cancer. Sige nagpaampog pastor, di na namatawag ampo. Ha? Di na matawag ampo, di na nadawaton sa Dios. Nya namatay, away pulos manghigala. Ha? Bagbantay mo, walang no time mga igsoon sa pag-backslide. Wala na tay panahon sa pag-backslide ron manghigala. Kung naghuna-una mo nga mabackslide mo, sa una ron dato. Karon wala panahon. Ha? Wala panahon sa pag-backslide manghigala. Sa rason nga ang atong panahon anaa na sa katapusang mga adlaw. Ha? Tawa gani kadto nga isgutan na to ron ang backslider nga dawaton sa Dios kung maginusol. Natubag naman nato na isgutan naman to ang backsliding nga kung mobalik dili dawaton sa Dios kadtong mga backslider mga higala nga baskog pa sigun sa og pabalik di kun mobalik niya sa dihang may abot ng kalaot kay hapit na matay mobalik na di na dawaton. Ato iskutan kaniya. Iskutan po na ito ron kanang backsliding nga dawaton. Padayon ta mga higala mga igsoon. Ato iskutan na pod ang backsliding or backslider nga dawaton sa atong Ginoo. Kung mo basahon ang Ezekiel 18, tanawon tayo ha. Mo ang backsliding or backslider nga dawaton sa atong Ginoo. Ezekiel 18 o niya versikulo 21. Apan kun ang daotan mo talikod gikan sa tanan niyang mga sala ngayong nahimo og magabantay sa akong tanang kabalaoranan og magabuhat niya ng masubay sa balaod ug matarong siya sa pagkamatunuboy ug dili siya matay. Sa ato pahigala, ang backslider ay nga dawaton sa Dios kadto ra di ang mga tao nga makabantay pagkasuguan, makabuhat pagmatarong, makaapil pa sa mga krusada, makatabang pa sa bulaton sa Dios. Mo nay classes backslider nga dawaton sa Dios. Akong balikod. Kadto dai mga backslider nga gibisitahan og mga elder, mga pastor, kay suon ng simbahan unya balik kay simba mga higala. Nga baskog pa ang lawas kana acceptable siya ngadto sa Dios. Pero kung iya na mo balik og hapit na matay, aw kana di na sa dawaton. Ang kondisyon si Ezekiel kung mutalikod ang dautan sa indalan, o niya magabantay sa kasuguan sa Dios, mutuman sa kabuton, dawaton sa Dios, kato pang makabuhat og matarong mga higala. Kaya ang Biblia nagkanayon, wagi kalipay ang Dios kamatayon sa taong dautan. 23, may kalipay ba ako sa kamatayon sa taong dautan? Nagaingon ang Ginoo? Dili. Magapanghinaot, tinuon nga siya mobalik gikan siyang dalan og mabuhi. Di gyud malipay ang Dios sa kamatayon sa taong dautan. Kaya ang kalipay sa Dios moong kamatayon sa taong matarong. Precious in the sight of the Lord mga igsoon ang kamatayon sa taong matarong. Mao nang giremind ta
Kay kung makasala ta, slide ta, iris na ato ngalan sa pasahon sa kinabuhi. Ang basa, Exodo 31 o niya 32. Exodo 32:33. Og siya pamingon ka Moses, bisan kinsa nga makasala bato kanako. Kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Sa ato pa, mingon ang Dios, bisan kinsa nga makasala nako, mapastor man ka. Unsa man imong posisyon sa iglesia, unsa man imong ranggo sa kinabutan. Basta kay makasala ka, lugar na nalagad ka sa Ginoo niya, nagpakasala ka, big backslide ka, iris imong ngalan sa pasahon sa kinabuhi. Tulo man ni ka libro. We have a 3 book, mga igsoon, or we have a 3 books. Doon ay Book of Life, Book of Remembrance, and Book of Death. Sa ato pa mga higala, ang isulat sa Book of Life, kadto day mga taong mga matarong, nga mituman sa kabuton, kung mamatay sila, gisulat ng ngalan sa Book of Life. Pero kung dautan, nagpakasala, namatay, nga naglapas kabubot o nugasguan, yung ngalan to sa Book of Death, ang igsoon. Pero kung matarong siya, duha, Book of Remembrance o Book of Life. Pero kung dautan, Book of Death, ang igsoon. Libros kamatayon. Nawa ang Biblia, mga higala. Book of Life, mga igsoon. Nan karon ato manggisgutan mga higala nga kung ang tao mamatay nga nagbuhat og dautan nasulat niya ngalan sa Book of Life, so andam nang kalayo niya kung maabot ang adlaw nga munang pag-adlaw sa sunog, maabot ang adlaw nga munang adlaw sa pagsunog sa mga dautan, mabayad na siya kaya man ang tinuyuan. Pero kung namatay siya nga nangalagad, mituman sa kasuguan, mingon ang Diyos, bulahan siya. Pinalaya 14, 12-13. Matod pa mga higala. Aniya ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa mga sugo, ug sa tinuon ni Sos. 13. Unang punto, aniya ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan. Mag-iskod ka ng Bible ug balaan, katawhan na sa Diyos. Nga na nagbantay ang mga sugo, kanang napulo, ug tinuon ni Sos, apil lang Sabado, tinuon ni Kristo. Kung ang tao dahil nagbantay ang mga sugo, apil lang Sabado, nga tinuon ni Kristo, 13, og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog ngayon, isulat mo kini. Bulahan ang nangamatay sukad karon. Nangamatay diya sa Ginoo, bulahan gid kingon ng espiritu. Aron magkapahulay na sila gikan silang paghago, kang ilang binuhatan mo kuyog man nila. To pa bulahan niyang patay ron, nga nagtuman og kasuguan, og tinuan ni Sos, kay nabati ni Juan ang tingog, nga bulahan siya karon, isulat ang ngalan, aron makapahulay na siya sa paghago, kay pagbalik sa Ginoo, ang haunang Tesalonica 4:17, pagbalik sa Ginoo, unang mabanhaw ang mga matarong ikan sa lugnanan, mamangon sila sa minteryo, musugat sila sa Ginoo sa kanginan, ang ilang sakyan pa yung langit panganod, to bulahan. Pamanso sa kalibog ka tuig, tunan na adlaw sa pagpanudya, adlaw sa paghukom. Sa ato pa, ang unang close provision, kamatayon. Ikaduhang close provision na po natong skutan. Kang atong topic, it is about sa adlaw sa kaluwasan. Close provision, kamatayon, individual ta, siradaan sa kaluwasan. Doon na po'y generalize or general nga close of provision. Pangutana, Brad, unsa man yung general nga close of provision? Atong isgutan mga higala, ang general nga close of provision, ato ba tibuok ni kalibutan? General good. Atong basahon mga higala, ang sulat o libro sa mga Amos, doon na ay general. Ito pa, tibuok kalibutan, nga close of provision. Mag-isgot ka ni ka close of provision, sa ato pa,
pagsirado sa kaluwasan sa tao. Extension na raman ng adlaw sa kaluwasan mga higala imong salik. Extension na lang ni. Hapit na mga igsoon nga isirado ni. Ayaw mo guna-una mga igsoon nga kaning pagwalis may balita. Hangtod ni. Kaya mabot ang adlaw nga isirado ni. Mabot ang adlaw nga isirado ang pagwali. Diya sa social media, diya sa mga balay, mga krusada. Amos 8:11. Matod pa. Aniya karon ang mga adlaw maabot na kaingon ang Ginoong Jehova. Nga diya sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni kaos tubig. Nuno ang kagutmanan sa pagpadayog sa pulong Jehova. Ngayon ang Dios, aniya karon ang adlaw maabot. Nga diya sa yuta ipadala ko ang gutom. Dili kini gutom sa pan, dili kini gutom sa tinapay, dili ni kauhaw sa tubig, inoon, gutom sa pulong sa Dios. Kauhaw sa mensahe. Sa ato pa, isirado na ay ang kaluwasan, pinaagi sa pagtapos sa maing balita. Wa na'y muwali nga mga pastor, wa na'y muwali sama ni ining atong gibuhat sa social media. Ang mga tao di nakadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya isirado na sa Dios. Lugar kung masirad-an na ang tibok kalibutan sa mensahe, masirad-an na po sila sa kaluwasan nga ng adlaw, kabahin na ng mga tawhana sa impiernohon. Sa di pa gina impiernohon, hampakon pa gina sa pito kapanaksan, kay pabor man na sila sa mapintas kamanap, kaya mapintas kamanap ang may magdominar sa tibok kalibutan. Tanawa ilang aksyon 13. 12 na og sila maglaroy-laroy gikan sa dagat. Ngadto sila ang dagat gikan sumihan bisan pangadto sa timugan. Sila manalagan ngadto ani sa pagpangita sa pulong Jehova o dili sila kakaplag ini. Sa ato pa ang mga tawo na ng adlaw mangita na sa magwali. Siguro may nga na sila ahan mo to si Brazier. Kay ganahan maminaw. Naman itong mga Adventista na nagwali. Kay nanamay panahon. Kaya ang tao ron, no time to serve God. Nanamay panahon nga malagad. Andam na mi. Karon ang may balita na pod, wa na pod, de na pod andam nila. Sa ato pa mga higala, this is the time to serve God. Karon ang panahon sa pag-alagad sa itong Ginoo. Kaya I don't know mga igsoon, ugma, mga wala na ta. Ugma, mamatay na ta. Karon ang kasiguruhan o karon ang adlaw sa kaluwasan. Sa ato pa, pagwa na'y muwali, kaya ang mga tao maadto sa mihan, ug maadto sa kasagpan, mangita sa pagwali, mangita sa pulong sa Ginoo, awa na. Wa na'y muwali, di na sila kaplag. Siguro ang taga-China, manig Pilipinas, manigi na. Taga-Amerika, matug Hong Kong, Europe, China, North Korea, tanan, tibuok kalibutan. Magbaktas-baktas sila magzoon. Mangita lang sa mensahe sa Ginoo. Apan, wala na. Loss of provision. Sa ato pa, ang tao, gisugo sa Diyos kung magiluso. Apan, musugot mo sa dili, if you like or not. Nianang adlaw ang tao gisugo na. Nianang adlaw giingna na. Sige. Padayon sa pagkadautan. Basa. Pinadayag 22:11. Ang mamumuhat o dautan, pabuhat na gyapon sa dautan. Ang mahugaw, papadayon na gyapon sa pagkamuhugaw. Ug ang matarong, pabuhat na gyapon sa pagkamatarong. Ug ang balaan, papadayon na gyapon sa pagbalaan. Nianang adlaw mga higala, gisugo sa Dios ang tao, kung dautan siya, magpadayon sa pagkadautan. Kung dautan mga ni siya, kay yung buhat mong pagpanulis, yung buhat mong pagpanapaw, yung buhat mong pagpangilad, yung buhat mga higala, mao ang pagkabit-kabit, yung buhat mga higala, mong pagsimbag, mga rebulto, mga larawan, nga dautan mas pananaw sa Dios. Lalaki nga maghilawasay, lugar sa marriage, na nang adlaw,
Ingnon na sila sa Dios, sige, padayon mo. Kani pong mga matarong nga nagbantay kasukuan, ay nakadlawa, di na pun mausap. Kisugo po, nga magpadayon sa pagbantay. Kanang mahugaw, kanang kusog mga baboy, na nakadlawa, sugo na, sige, tayo mo kaon. Kaya close profession naman na. Wala na may panahon ang tao nga magbago na. Wala na po panahon nga ang tao mo usap. To pa close provision. Human, hampakon sila mga igsoon. Mo nang diri sa kalibutan ni Gala. Duha ka klase ang tao. Pagbalik sa Ginoo, di isa maghiskot mga Higala og reliyon. Kaya ang reliyon ron nag-away sa tibuok kalibutan 40,000 ka mga reliyon. Unsa man iskutan brad pag-abot sa Ginoo? Unsa may topic pag-abot sa Ginoo? Duha ka klase mga Higala ang tao sa tibuok kalibutan. Sa Matthew 25, versikulo 41, ang kanding, diya siyang wala, nga nagsimbolo sa mga dautan, grupo sa mga taong dautan. O niya ang usa ka grupo, gitawag og karnero, diya siyang tuo, nagsimbolo sa grupo sa mga matarong. Sa Matthew 25:41, matod pa, o niya ang hari magingon kanila siyang wala, pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana sa yawa og siyang manununa. Tupa, mayon ang Dios mga dautan, pahawa mo diri, kamong mga tinunglo ngadto mo sa kalayo, nga gitagana sa yawa og siyang manununa. Pero ang mga matarong, mga Higala, dunay kasiguruhan. Kaya ang mga dautan, no? Kaya ang mga dautan mga Higala nagkanayon, sa 46, dautan og matarong, dunay difference mga igsoon, diferensya nga asa sila padulong. Og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon. To pa ang nadautan ngadto sa impierno, lake of fire, second dot. Apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. To pa dunay opposite side mga Higala sa matarong dautan. Kaya ang matarong ngadto sa kinabuhing dayon, ang dautan ngadto sa lake of fire, meaning linaw na kalayo mga Higala. Niya ang dangatan sa mga dautan mga igsoon, humagbakasyon sa mga matarong sa langit sulod sa kalibo ka tuig. Pagbalik ni Kristo, ang unang mabanhaw lang sa lubnganan, kadto lang nangamatay nga nagtuo kaniya, nga may alagad kaniya, nga nagtuman siyang kabuton, nagtuman siyang kasuguan, mao lang to'y una niyang buhion sa lubnganan. Pero kadto mga dautan, di pa to niya buhion pagbalik niya. Usa ka libo pa katuig langgap, pinalag 20. Versikulo 5, og bahin sa uban pa sa nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Mao kini ang kadong pagkabanhaw sa tupa. Duha ka klase ang pagkabanhaw. Unang mabanhaw katong mga matarong mitumon sa kabuton, ang mga dautan matulog pa to sa yuta. Humanso sa kalibo ka tuig lang bakasyon, ipakanaog din ang bagong langit, ipakanaog din ang New Jerusalem. Sa Pinaneg 21:2, matod pa, o nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitakan lamang yung sa kapangasaunon, nga gidayandayan alang si pamanunon. Kato pa mga Higala, nakita daw ni Juan, nga gipanaog ang bagong Jerusalem. Sa diyang ipanaog ng bagong Jerusalem, panahon na po sa Diyos mga dautan, kaya ilang ilugon ang kampo sa Diyos, ang syudad ng hinigugma, pero di rin ang paglaglag. Pinalag 20 mga Higala, versikulo 8.
City. Ini katapos usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa bilangguan, 8. Og mugawa siya aron sa pagpasalaag sa mga nasud nga sa upat ka tumoy sa yuta. Sagog og sa magog sa pagtagbo kanila alang sa pahigupat. Ang ilang gidaganon ingon sa bunbos dagat, 9. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta. Og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma. Apan day kalayo nga mikunsad kanila o gilamoy sila. To pa pagbanaw na sa Marautan, sulngon dayon nila ang kampo nga Bagong Jerusalem nga gipakanaog sa langit. Ang yawa mangulo nila apan paulanan sila kalayo gikan sa langit manghigala o niya gilamoy sila sa Diyos ug ang yawa nga nagpasala kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo kasupri katuang mapintas mananap og mini na propeta o dito pagasakiton sila sa adlaw gabi hangtod sa kanturan. Sa ato pa mga higala, pag ipakanaog na ang Bagong Jerusalem, imbirno ng Marautan. Apil ang yawa mga higala, sakiton sila ang yang asupri o nagsuon, mukut-kut sa ilang lawas, kaya doon na may lawas sa ang yawa, doon ay kasing-kasing. Kaya nag-ingon ang Ezekiel, nag-ingon ang Isaias 14, 12:13-14 nga, ngayon Satanas, naunsa bang pag-usaa nga ikaw ingon mansim kasing-kasing, nga ikaw mukayab sa trono, himuon ni mo yung kugulin nga may sama ka sa langdong yawa. Ito pa, ang punto, na kasing-kasing ang yawa. Lugar kaya na kasing-kasing, na lawas. Kut-kuton, magsuon sa kalayo ang yawa, kauban sa mga dautan, impirnoon sila mga higala, sakiton sila adlaw gabi sa supre, ug kalayo, tagaan tamo kung sa dene ka makalisang na impirno mga igsoon. Nya, unsa man ang pinakasakit nga butang sa kalibutan? Isugbang imong bukton sa bagang kalayo nga buhi ka, sakit dili, sakit na. Panitan nimong teli palakaw ka sa abono o sa asin, sakit na, sakit kina gyud. Dili magsugbag putaw, tusok ko na imong kilid, sakit o dili barbecuehon kang buhi, pertigin ang sakita. Tupay ni kamatay sa tao, pagkabanahon niya, kung unsa yang nauna sa lang buhi pa siya nga makapili sa kasakit, bisag papasok na lang og plastic. Pagkamatay niya, pagkabanaw, mura nang hunona, mura nang lawas sa gibuhi sa Dios. Itambog sa linaw kalayo, perting sakita. Kaya kung utruhon pa sa Dios ang una-una sa tao, sa adlaw sa pagkabanhaw, di kabalos ang Dios. Kung unsa ang una-una sa tao rong buhi pa, inig kamatay niya, pagkabanhaw, maura nang lawas sa gibuhi. If you like or not, maura nang lawas sa gibuhi, maura nang hunona, maura nang utuka, wa na gi-chis sa Ginoo, nagyapon ang pangibog, nagyapon ang pagkadautan, pagkabanhaw, paulanan sila kalayo, niya ang say una-una sa taong buhi pa, human being, na ipanit na idugo, pagkabanhaw mo orang lawas sa gibuhi, human being gyapon itambog sa kalayo, managiyon sa Biblia nga magagot sa langipon adlaw gabi. Di ka magagot anang pwede sakita ang imbirno mga gala. Pwede sakita ang kalayo. Ganahan mo ni, mupili mo ning kamatayon. Ngalik ko fire or mupili mo sa kinabindayon. Dali mga gala mga suon. Kung imong basahon ang Biblia, ang impirno, gisampulan na Sodoma Gomora. Ang impirno dahil ipaluan sa kalayo. Ang impirno dahil manggala, ipaulan sa langit. Gisampulan na Gomora Sodoma. Gipaulan na ng kalayo sa langit. Kana na yung kalayo manggala, kana na yung impirno, wala pa ron. Kana na yung impirno, dili dahil ka maghaling ang Diyos, ini tambog ang tao. Kung dili, paulanan dahil sila o kalayo gikan sa langit. Amasa. Sa Genesis 19 mga higala, matot pa. O niya, versikulo 23, 24, 25. Ang adlaw misidlak ibabaw sa yuta sa pag-abot ni Lot sa Joar, 24. O niya, gifaulanan ni Jehovah ang Sodoma, Gomora, o Sopri, o kalayo gikan Jehovah dito sa langit. Gilaglag niya ang syudad o katong tibok kapatagan uban ang tanang pumulo na itong sudara o katong na nagtubo sa yuta.
To pa gilaglag sa Dios ang gumurag sa Sodoma. Gipaulanan sila kalayo kan sa langit. Nan ang gumurag sa Sodoma gipaulanan sila og kalayo ka supri kan sa langit. Mo ni sampol sa mga taong kalayong dayon. Panaging na itong gumurag sa Sodoma nga natuon na sa Dios ang kalayo ang impierno. Buda City. Sa ingon usab ang Sodoma gumura ug ang silangang kalungsuran sa samang paagi nagpatuyang sa pagilawas ug sa dili kinaya nga kaulag nahimo silang panagingnan pinaagis pag-agom sa silot sa kalayong dayon. Mga higala mga igsoon, we have a freedom to choice in good way or diha sa right way or wrong way. Pero ang gusto sa Dios mupili tag kinabuhi. Deuteronomio 30:19 gibutang kung sino tubangan karong adlaw ang kinabuhi kamatayon, busa pili ang kinabuhi aron mabuhi kag ikaw ang kaliwatan. Mga higala, daghang salamat niyo palihog subscribe sa atong YouTube channel JR Lumaray. Kung maabot ang invitation sa atong feast, The Battle of Truth, palihog accept sa Seventh Adventist Faith Vendor, palihog accept ang igsoon. Ang atong programa atong gitaytulan og The Battle of Truth. Nganong gitaytulan man imong brad og The Battle of Truth? Kuyawa pa ng taytula. Gitaytulan lang magsuon kay katong live video nato nga gihimo atong miaging mga bulan. Doon na 14,000 ang naglantaw. Akong gilantaw ganiha. O niya ang komentary aduna na 1,100. Ang ga-share 1,000 ka pinapod. Apit na po 1,000 ang ga-like or ga-comment nga di kanahan. So, puro batikos, usa ka libo mga igsuon ka komentary. Labang sa katunga ang batikos. Sa ato pa, nataytulan na to itong programa, The Battle of Truth. Akong tryan og basa mga higala inyong comment, inyong greetings. Kung mabasa ba nako pero og di na akong basa, mga ilang pasaylo niyo ang kamera sa luyo akong gamit. Wala sa tubang kay masakit ang ulo sa blue radiation. Daghang salamat ang Dios magapanlangan pero basahon sa nako makaya nako og dili ba mabak mawala magsuon ang ato live video. Reggie Estacion, thank you for watching. Johnny Batita, thank you for watching. Ria Suryo, thank you for watching. Onya Marjon, thank you for watching. Heart Jolita Junio, thank you for watching. Gilbert Silifam, thank you for watching. Alfred Dayapan, nice, thank you for watching. Gilbert Silifan, mayong hapon brad, may hapon po ni Migson. O niya, sumpay manggala, Tatser Valagtian, thank you for watching. Tatser, naay misis si Igsoon kong Tatser Valagtian. Good afternoon po kuya. GR Bation, Lumaray, padayon lang po. Ang Galvez, salamat Igsoon. Ato lang taon mga Igsoon. Tatser Valagtian, good afternoon po kuya GR. Good afternoon po naman Igsoon. Mato pa mga higala, sumpay. Eric Bures, mayong hapon brad, dasig Igsoon. Mga hapon po ni mo brad, dasigid po tanay. Garden Faith Precious, you're watching. Onya Lodi La Parasan, thank you for watching. Ito pa mga higala. Nabasa na to. Salamat sa iyong panahon. God bless.